Kaso ang kakaharapin ng developer ng Monterazas de Cebu matapos makitaan ng paglabag ng DENR. Bukod daw kasi sa di gumanang flood control projects, isa rin ito sa dahilan kung bakit binaha ng lubos ang lalawigan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Inukat ni Senador Risa Hontiveros sa Blue Ribbon Committee hearing ang nangyaring matinding pagbaha sa Cebu noong pananalasa ng Bagyong Tino. Ipinagtaka ng senadora kung bakit sa kabila ng 50 billion pesos na inilaan para sa flood control project sa Cebu, sa nakalipas na 10 taon, nangyari pa rin ang matinding pagbaha. Sagot ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, ang nasabing bagay ay pinaiimbestigahan na ni Secretary Vince Dizon. May mga technical engineer na anyang nagtungo doon para mag-imbestiga sa mga flood control project. Ang ikinabatay ba ng mga kababayan natin sa Cebu ay negligence? Incompetence ba? Outright corruption din ba? Base sa ongoing investigation nyo, ano pong mga temang lumalabas It po? appears po na it's a combination of all those factors, Your Honor. Sa mga naging testimonies na rin po dito sa Blue Ribbon Committee, nasabi na rin po dahil meron pong mga commitments, meron pong mga advance. Doon pa lang po, makikita po natin na wala pong proyekto na talagang napondohan ng tama dahil po lahat po nabawasan na. Tulad ng maraming kabahayan sa Cebu na nalunod at inanod ng malalang pagbaha ng pananalasan ng Bagyong Tino, na una nang tinangay din ng kapabayaan at tila walang pakialam ng mga opisyal ang Flood Control Master Plan para sa Cebu. Lumabas sa Senate Blue Ribbon hearing na 2017 pa natapos ang Flood Control Master Plan para sa lalawigan ng Cebu na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency at DPWH. Hindi po ito na-implement. And ito rin po yung, again, moving forward, ito po yung kinukonsulta po ni Secretary sa Project NOAA, sa UP, sa DENR, para po finally, although limited po yung flood control projects po natin for 2026, ay ma-implement po natin. Binalikan din ng senador ang DENR Environmental Management Bureau sa Region 7 kung bakit nakalusot at nabigyan ng Environmental Compliance Certificate ang The Rise at Monterazas de Cebu sa kabila ng pagtutol ng mga residente na nakatira sa paanan ng bundok at ilang civil society group, at mistulang nagbulag-bulagan na niya ang mga opisyal ng DENR at EMP. Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang ICC po ng Monterazas has gone through the whole process of EAA. Kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3. And then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. So 2007 and 2024 po siya. Sagot na hindi umano matanggap ni Senator Hontiveros na kailangang maipaliwanag ng DENR sa publiko. Ayon naman sa DENR Region 7, may mga paglabag ang developer ng Monterazas sa kanilang Environmental Compliance Certificate. May 2 retention pond na nag-collapse o nasira na nakaambag sa matinding pagbaha sa lugar. Higit 700 na puno rin ang pinutol ng developer ng Monterazas nang walang permit mula sa DENR. Kaya mahaharap sila sa kriminal na kaso bukod sa pagtatanim ng punong kahoy kapalit ng kanilang mga pinutol. Sa batas po, kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So that's more or less 73,400. At kami po sa DENR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. Sa ngayon na niya ay tigil operasyon ng developer bukod na lang sa pagkukumpuni ng mga nagibang retention fund. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante!